farm. Kasi sabi niya, lumaki siya sa farm and she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. Madami ng spekulasyon, madami na ang kung ano-anong teorya sa nahalal na mayora ng Bamban. While the answers are not conclusive yet, what is clear is that there are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero no marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Hindi po ba dapat natin siyasatin ang identity ng isang tao na bago maging mayor ay co-incorporator sa Baofu, ang dalawang hinabla ng Singapore court in a 2.8 billion Singapore dollar money laundering probe, the country's largest money laundering case. Zhang Ruijin has pled guilty, and his romantic partner, Lin Baoying, also involved in Baofu, is still facing charges. But, according to news reports literally yesterday, she was also poised to plead guilty. We were also made aware of stunning revelations in international media made by a former Chinese spy, alias Eric, literally just a few days ago, that China planted him in various locations, including in Southeast Asia, as a spy in 2007. Do you believe there are secret plays here in Australia? 澳洲肯定会有一些中国的秘密特工，他们在澳洲肯定已经有了一个支持的一个系统，而且我们都知道一些中国的社团组织实际上就是为中国政府工作的，这是一个公开的秘密。秘密警察系统越来越忙，他们的权力毫无疑问是得到更大的膨胀，人员呐、编制啊、财务啊，可能都有进一步的膨胀，所以说他们在海外的一些行动，相对来说也就更加的活跃。Si Mayor Alice Guo po, 2005 ang delayed registration of birth. Opo, hindi 2003, but 2005 upon clarification with PSA. Malabo kasi ang typewriter ink sa birth certificate niya, so 19 years old na siya noon. Tapos, mayroon ding previous investigations in other countries of China planting agents and making them run for public office. Do you believe I can tell you that I cannot recall. If, as is reported, that from 2003 to 2015, 12 years long, that if I can't recall, I can't be an active member. Why would we think exempted tayo?
Why would we think that in light of the conflicting claims in the West Philippine Sea, magpapadala sila ng assets sa Australia, US, Cambodia, pero hindi sa Pilipinas? Nakagit-gitan nila sa karagatan? Ano tayo special? Padami ng padami na po ang lumalabas na ebidensya. Transnational crime, money laundering, espionage. It is too early to rule anything out. How do we rule anything out when the documentary evidence throughout history demonstrates that united front operations of the Chinese Communist Party have links to triad groups and criminal syndicates? I'd just like to acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Salamat po sa pagdalo. Ito mismong Prince Group na ginamit na front ng former Chinese spy na si Elias Eric ay dawit sa scam hub operations. Hindi po ba tama na magtanong? Hindi po ba tama na magduda? Pero mga kaibigan, let me also take this opportunity to remind all of us, racism is never justified. Ang Pilipinas ay dapat manatiling bukas at mapagkandili sa mga taong sumusunod sa ating batas at walang hangaring masama, Pinoy man o dayuhan. I'd like to acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Salamat po. We will not condone making open targets of anyone just because of their foreign blood. Gaya ng wala din tayong problema sa mga anak sa labas o anak ng kasambahay na tinago o ano paman. I'm the sponsor of the Foundling Law at pinaglaban natin ang mga batang ipinanganak na walang ganap na identity. Pero kung sila ay nagpapapasok ng mga pugante, kung sila ay nakikipagsabuatan sa money launderers, kung sila ay nagtangkang tumakbo for public office na alam nila na mayroon silang disqualification, kung sila ay nagtatrabaho kontra sa ating pambansang seguridad, pagkukulang naman po namin bilang mga halal na lingkod bayan kung di namin ito maiging siyasatin. Is this mayor who was born on a farm, taught by literally one person from kinder to high school, tapos hindi nag-college, a Chinese spy? A big-time money launderer? An enabler of scams and human trafficking? None of the above? One of the above? Or all of the above? Friends, the stakes are too high for this investigation not to be pursued. Marami pong salamat. I'd like to ask my colleagues if they also have opening statements. Senator Raffy, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair, Senator Win Gatchalian. I've seen the transcript of the previous hearing in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also the videos wherein lumilitaw para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Blockbuster to kapag ito ay ginawa nating teleserye kasi fairy tale eh. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Marami po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot.
kapag hindi niya masagot, doon makikita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapani-paniwala, marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, sino po doon kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi siyempre, if you have a farm and it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-aprobahan yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin po patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya na nag-last term na, and she was endorsed by that mayor to take his place. So, siyempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorse itong si Mayor Go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin yung mga suki niya na pinagbebenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya, lumaki siya sa farm and she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwedeng sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yon. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong ka magkapampangan? Magandang umaga po, Senator Mayor Go. Raffy, Madam Chairman Senwin. Ditakla mo po yung aking kapampangan po. Hindi klaro. Hindi po, konti lang Kaunti po yung lang po. alam ko po, konti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people that work under you, of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet, natuto ako magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan, konti lang. Ako, malawak ang Chabacano ko. And I only live in Zamboanga for 2 years. At a very early age. In your case, from start hanggang ngayon, nasa Tarlac ka na ang primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, Yes, marami Sen. akong Raffy. katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair.